Gaano nga ba kayaman ang 10 pinakamayamang babae sa Pilipinas ngayon? 123.2 billion pesos. Ito ang net worth ng pinakamayamang babae sa Pilipinas ngayon ayon sa Forbes magazine. Pero bago natin i-reveal kung sino ang Pinay na ito, unahin muna nating banggitin ang mga babaeng pasok sa listahan ng 10 pinakamayamang babae sa Pilipinas ayon sa Forbes magazine. Number 10, Gokongwei Sisters. Para sa ulat na ito, hindi natin paghihiwalayin ang net worth ng Gokongwei Sisters na sina Robina, Lisa, Faith, Hope at Marcia Gokongwei dahil kasama sa kanilang reported net worth ang kayamanan ng nag-iisa nilang kapatid na lalaki na si Lance Gokongwei. Ilan sa kanilang negosyo ay ang Cebu Air Incorporated, Universal Robina Corporation, Robinsons Land Corporation, Robinsons Retail Holdings, Altus Property Ventures Incorporated, Robinsons Bank Corporation at JG Summit Olefins Corporation. Ayon sa Forbes magazine, ang net worth ng Gokongwei siblings ay $3 billion o katumbas sa 168 billion pesos. Wow! Number 9, Helen Yurchenko D. Nakuha ni Helen Yurchenko D na pamunuan ang negosyo ng pamilya Yurchenko nang pumanaw noong 2017 ang patriarch ng pamilya Yurchenko na si Ambassador Alfonso Yurchenko. Ang kanyang katapangan bilang babaeng business leader ay nasubok nang ang kanilang unit ng pagbabangko na RCBC ay nasangkot sa nakakahiyang iskandalo ng Bangladesh Bank noong 2016. Ilan sa mga negosyo nila ay ang Petro Green Resource Corporation na nagtatayo at nagmi-maintain ng solar, wind at geothermal power plants. Pagmamayari din nila ang Miko Equities at Samdo Motors. Ayon sa Forbes magazine, si Helen Yurchenko D ay may net worth na $420 million o katumbas ng 23.5 billion pesos. Wow! Number 8, Betty Ang. Siya ang presidente ng Mond Nissen, isa sa pinakamalaking tagagawa ng pagkain sa Pilipinas at nangungunang producer ng biscuits at noodles sa bansa. Ang Mond Nissen ay pag-aari ng pamilya ng kanyang asawa na nagmamay-ari din ng PT Kongguan Biscuits sa Indonesia. Bilang isa sa pinakamalaking tagagawa ng pagkain sa bansa, namuhunan si Ang sa pagpapalawak ng kapasidad ng planta nito sa Davao bilang tugon sa pagtaas ng demand hindi lamang para sa mga instant noodles kundi maging sa iba pang pagkain tulad ng Skyflakes, crackers at Vita Biscuits. Ayon sa Forbes magazine, si Betty Ang ay may net worth na $695 million o katumbas sa 38.9 billion pesos. Wow! Number 7, Josephine Gutyanum Yap. Siya ang Direktor, President at Chief Executive Officer ng Philinvest Development Corporation, Philinvest Land at Philinvest Hospitality Corporation. Director din siya ng East West Banking Corporation, Philinvest Alabang Incorporated, FDC Utilities Incorporated. Bilang President at CEO ng Philinvest Development Corporation na kinabibilangan na ngayon ng retail, banking, agribusiness, power generation at hospitality, inamin niya na wala siyang oras para sa pagpapakasawa sa kanyang mga libangang tulad ng golf at painting. Ayon sa Forbes magazine, ang babaeng ito ay may net worth na $850 million o katumbas sa 47.6 billion pesos. Wow! Number 6, Maria Grace Yao Uy. Si Maria Grace Yao Uy ay ang co-founder, President at Chief Resource Officer ng Converge ICT Solutions Incorporated. Bago ang posisyong ito, siya ay Chief Financial Officer at Executive Vice President ng Comclark Network and Technology Corporation at Angeles City Cable Television Network. Sa edad na 55, si Maria Grace Yao Uy ay ang pinakabatang babae sa listahan ng pinakamayamang Filipina. Ayon sa Forbes magazine, ang combined net worth ni Maria Grace at ng kanyang asawa na si Dennis Anthony Uy ay katumbas sa $930 million o 53 billion pesos. Wow! Number 5, Gretchen Open Coangco. Siya ay asawa ni Danding Coangco ng San Miguel Corporation. Nang mamatay si Danding, minana ni Gretchen ang bilyones na halaga ng kayamanan. Ang biyudang ito ay kilala sa kanyang pagiging bukas palad at madalas na nagpapadala sa kanyang mga kaibigan ng masasarap na coffee crunch cake sa kanilang mga kaarawan at mga prutas tulad ng mangosteen, mangga at lansones
na inaani mula sa kanilang pamilya sa Negros. Ayon sa Forbes magazine, ang babaeng ito ay may net worth na $1 billion o katumbas sa 56 million pesos. Bago po natin ipagpatuloy ang ating kwento, huwag niyo pong kalilimutang mag-follow sa ating Facebook page, DepEd Tayo Summer Division. Number 4, Vivian K. Azcona. Si Vivian K. Azcona ay president ng Mercury Drug Corporation. Ang kumpanyang ito ay nangunguna sa business innovations at itinuturing na pinakamalaking drugstore chain sa bansa. Siya ang nakaisip ng serbisyo ng gamot padala na nagbibigay daan sa mga kliyente na mag-order ng kanilang mga gamot para ma-pick up at maihatid. Inilunsad din niya ang sikat na Suki Card kung saan ang mga tapat na customer ay nakakaipon ng puntos sa bawat pagbili at pagkatapos ay ginagamit ang mga ito para sa mga rebate. Kasama sa iba pa niyang mga innovations ay ang Value Card, in-store adult flu and COVID vaccination at isang mobile phone app at marami pang iba. Ayon sa Forbes, ang babaeng ito ay may net worth na $1.2 billion o 67.2 billion pesos. Number 3, Susan Ko. Siya ang nagtatag ng Pure Gold kasama ang kanyang asawang si Lucio noong 1998. Binuksan ang unang outlet nito sa kahabaan ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Ito ay nakaset up bilang isang wholesale at supplier ng mga consumer goods na nasa reasonable price para sa kanilang partners na sari-sari stores sa ilalim ng kanilang tindahan ni Aling Puring program. Sa ngayon, aabot sa mahigit 800,000 ang mga members nito. Nag-host ito kamakailan na isang malaking konvensyon kasama ang kanilang mga kasosyo na dinaluhan ng mahigit 10,000 may-ari ng sari-sari store. Ayon sa Forbes, ang pinagsamang net worth ni Susan at ng kanyang asawa ay aabot sa $2.3 billion o katumbas sa 72.8 billion pesos. Number 2, Elizabeth T. C. Siya ang President at Chairperson ng SM Hotels and Conventions Corporation o SMHCC. Ang muling pagsigla ng tourism industry sa bansa mula sa pandemya ay isa sa mga nag-udyok sa kanya na pumirma ng kontrata sa Radisson Hotel Group para pamahalaan ang kanilang 14 na bagong hotel na itinayo sa SM Group sa susunod na 5 taon. Si Elizabeth ay isa sa mga anak ni Henry C. na nagtatag ng SM Mall sa bansa. Ayon sa Forbes magazine, ang babaeng ito ay may net worth na $1.8 billion o katumbas sa 100.8 billion pesos. At ang ating number 1 ay si Teresita C. Coson. Bukod sa pagiging Vice Chairperson ng SM Investments, Co-Chairperson ng SM Software Malls at Chairperson ng BDO Unibank, si Tessie C. Coson ay may hawak ding management at advisory post sa board ng SM Prime Holdings Incorporated, BDO Private Bank Incorporated, BDO Leasing and Finance Incorporated at BDO Capital. Ang babaeng ito ay nagtataglay ng lakas at karakter at pamumuno na minsang ipinakita ng kanyang yumaong ama na si Henry C. Ayon sa Forbes, ang babaeng ito ay may net worth na $2.2 billion o katumbas sa 123.2 billion pesos. Ang mga babaeng ito ay patunay na ang pag-unlad sa buhay ay hindi nakabase sa lahing pinagmulan. We cannot choose our parents, but we can choose to be better than our parents. Sila ay mga paalala na ang pag-unlad sa buhay ay nakabase sa tamang mindset, skills at values. Sa mundong ito, tiyak na mas uunlad ang mga taong nangarap na maging employer o may-ari ng negosyo kaysa sa mga taong nangarap lang na maging empleyado. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.